ito na nga mga ka-sidecar ang Honda Click 125 na may di-atras. Bali, ipapakita ko sa inyo mga ka-sidecar kung paano nga ba binuo ang motor na ito. Bali, ginamitan ko pala ito mga ka-sidecar ng propeller at saka differential mga idol. Bali, ang ganito palang klaseng setup mga ka-sidecar ay para lamang sa mga makakapalang pitaka dahil kung hindi, butas ang iyong bulsa. Bali, yan palang kinakabit ko na yan mga ka-sidecar. Ang tawag dyan ay reverse gear. Bali, yan yung kukonekta papunta doon sa mismong differential. Lalagyan mo na yan ng cross joint mga ka-sidecar. At ito na mga kasunod na ikakabit ko mga ka-sidecar. Yan ang assembly na differential mga idol. Bali, naimolding ko na nga pala yan mga ka-sidecar sa mismong body ng Honda Click. Kaya nahulaan ko na kung ano ang kanyang sukat. Plug and play na yan mga ka-sidecar. Kumbaga isasalpak na lang mga idol. At pagkatapos ko ngang i-attach ang kanyang differential, ayan, ikinabit ko na rin yung kanyang mga tornilyo at hindi na ako nagdalawang isip na itudo ang higpit ng mga tornilyo para hindi na magbaklasan pa mga ka-sidecar. At pagkatapos ko ngang isagad ang higpit ng mga tornilyo, agad-agad ko namang ikinabit itong ball joint mga ka-sidecar. Ito palang ball joint na ito, yan ang magiging silbing koneksyon ng atras abante mga ka-sidecar. Parang desisyon mo lang sa kanya, umaatras, umaabante. Bali, apat nga pala ito na ball joint mga ka-sidecar ang magkakakonekta papunta sa mismong cambio or gear selector mga idol. At pagkatapos ko ngang ikabit ang apat na ball joint, agad-agad ko namang ikinabit ang mahiwagang tungkod ni Lolo Takyo. At ito na nga mga ka-sidecar, at kung magustuhan mo ang bidyong ito, please paki-like, comment, and share na din mga ka-sidecar. At ito na nga mga ka-sidecar, at kung nais nyong mag-customize ng ganitong klaseng setup or mag-DIY sa inyong bahay, sundan nyo lang ang bidyong ito mga ka-sidecar para magkaroon kayo ng kaunting idea. At ito na nga mga ka-sidecar, matapos ko ngang ikabit ang kanyang gear selector, isinunod ko namang ikabit itong kanyang tambutso. At syempre, itornilyo na yan, baka itornilyo pa ng iba mga ka-sidecar. At pagkatapos kong hapitin ang tornilyo ng tambutso mga ka-sidecar, isinunod ko naman itong last na bracket dito sa mismong differential mga ka-sidecar. Yan yung nagpapatigas at dyan din ikinukunik ang mismong shock ng motor. Bali, iaangat lang konti yan mga ka-sidecar, tapos isushoot na lang ang mismong tornilyo diyan sa mismong shock. Magkakakonekta na yan mga idol. At pagkatapos ko ipasok yung tornilyo doon sa shock, ayan, higpitan naman natin itong mga tornilyo dito. Ayan, kabit na natin. Bali, 7 tornilyo yan dyan pa lang sa bracket na yan. Dinamihan ko talaga yan sadya mga ka-sidecar para siguradong matibay. Lalo pagka sa mga lubak-lubak ay hindi natin masigurado. Kailangan 100% na garantisado yung ano natin gawa. Yan ang tinatawag na di baling matagal ang trabaho, basta sigurado naman na walang backjob. At ito na nga mga ka-sidecar. Ayan, matapos nga nating higpitan na ang lahat ng mga tornilyo, ayan, testing ulit tayo kung maganda na ba ang daloy ng dugo nito. Ayan, atras abante, umiikot naman mga ka-sidecar. At ito na nga mga ka-sidecar, pagkatapos ngang paandarin, ito naman ang isunod na ikabit, itong brake caliper. Ayan, magkabilaan yan. Yan lang, salpak lang yan, tornilyo, higpitan lang. At habang hinihigpitan mo nga, naisip mo na luwag na pala ang relasyon nyo. Ay. At ito na nga mga ka-sidecar, pagkatapos nga nating hapitin ang mga tornilyo sa magkabilaang brake caliper, ayan, ito namang pinaka main hose doon sa preno, iangat natin yan. Mayroong tornilyohan yan, kaya hinapitan na natin para hindi na sumayad sa mismong simento. At ito na nga mga ka-sidecar, at kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, please paki-like, comment, and share na din mga ka-sidecar. At ito na nga mga ka-sidecar, pagkatapos nga nating ikabit ang kanyang mga gulong, ayan, testing na naman. Bali, atras abante na naman tayo mga ka-sidecar. Ayan, para makasiguro kung talagang bang walang aberya yung ating gawa, para habang mas maaga pa ay malaman kaagad natin kung talagang bang mayroon pa tayong i-revise na gagawin mga ka-sidecar dito sa ating imbento na ito. At ito na nga mga ka-sidecar, pagkatapos nga nating testingin, kinabit na natin itong kanyang body. Bali, ito nga pala mga ka-sidecar, mapapansin nyo, yan yung kanyang bushing. Yung body, naglalaro lang yan, kagaya niyan kung makikita nyo. Bali, dinisign talaga natin yan mga ka-sidecar para hindi agad-agad masira yung pinaka-chassis ng motor. Yan ang kagandahan ng ginawa natin mga ka-sidecar. Hindi pa nangyayari, alam na natin ang pwedeng mangyari. At pagkatapos ko natin higpitan ang mga tornilyo ng shock,
ikinabit na rin natin yung kanyang plate number mga ka-sidecar. Bali, registered na rin yan mga ka-sidecar for 3 wheels yung ating Honda Click 125 na yan mga ka-sidecar. Bali, 99% na pala ito mga ka-sidecar. Ayan, testingin na natin kung gumagana nga ba yung ating ginawa na signal light dito sa likuran ng ating 3 wheels na ito. So ayan, testing natin sa bandang kanan. Tapos, testing sa kanyang preno. Testing naman sa kaliwa. Gumagana naman. Testing sa may kanan. Okay, gumagana naman mga ka-sidecar. Mga kababayan. Parang juicy, yeah, like juicy.